Si NBI Director Melvin Matibag ang nagsabi umiksi na ang listahan ng posibleng kinontratang hitman ni VP Sara para ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Senado nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Las Bañas. Mayan, ilan ba ang tinitingnang persons of interest ng NBI base sa payag ni Matibag? Yes, Jiggy, sabi mismo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa impeachment court sa kanyang pangalawang araw na pagharap sa witness stand, meron na silang na-identify at iniimbestigahang nasa 20 persons of interest na may kinalaman sa di umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Pag-usapan natin, Jiggy, ano ba yung persons of interest sa tinutukoy dito nila Attorney Matibag? Yung persons of interest daw na yan, one, ay pwedeng makapagturo kung sino mismo yung kinontratang assassin para di umano patayin ng Pangulo, or pwede rin daw na from those 20 persons of interest manggaling yung mismong kinontratang hitman. Yun yung sinasabi ni Attorney Matibag. At iniimbestigahan din daw nila dahil dyan sa persons of interest na yan, yung 20 individual na iniimbestigahan nila, may ilan daw dyan na miyembro ng Davao Death Squad, may ilang miyembro ng uniformadong pulis at militar, at meron din daw miyembro ng Vice Presidential Security Group. Narito ang bahagi ng sinabi ni Attorney Matibag sa impeachment court. Panoorin natin to, Jiggy. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun po. We are not limiting it to the Davao Death Squad. Sabi ko nga po, meron pong mga aktibo pa sa serbisyo na men in uniforms at kasama rin po dito ang Vice President Sara Security Group po. At may ano pa mga inalam ng defense team sa pagtatanong nila kay Matibag? Tama ka, Jiggy, nagpatuloy yung cross-examination ng depensa kanina kay Attorney Matibag. At una nga nilang tanong, ito bang isinasagawang patuloy na investigasyon ng NBI doon sa di umano'y threat nga ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos? Ito raw ba ay para masubstantiate o mapalakas yung impeachment case na inihain laban sa bise? Ang sagot dyan ni Attorney Matibag, hindi. Dahil hindi na kailangan pang isubstantiate yung impeachment case laban sa bise dahil yung sa mismong proclamation niya o yung kanyang in-announce doon sa kanyang online press conference na planong pagpatay umano sa Pangulo at meron siyang hinire para gawin yan ay na-consummate na daw dyan yung betrayal of public trust. At ang sabi nga, paulit-ulit na sinasabi ni Attorney Matibag ay may pag-amin na yung Vice Presidente sa kanyang plano di umano na pagpatay sa Pangulo. Narito muli yung bahagi ng testimonya ni Attorney Matibag. Panoorin natin to, Jiggy. The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer. At mayan, doon sa testimonya rin ginamit ni Matibag ay ginamit ulit niya yung affidavit ni Davao Death Squad member Arturo Las Cañas. Anong tingin dito ng defense team? Paulit-ulit na kinwestiyon, Jiggy, ng defense panel sa paunguna ni Attorney Mark Vinluan, yung paggamit talaga sa affidavit ni Las Cañas simula pa kahapon hanggang kanina. Dahil una, hindi nga raw yan notarized. Pangalawa, hindi rin daw yan pirmado ni Las Cañas. So bakit nga daw ba ginamit ng NBI yan dito sa investigasyon na ito? Isa pa, sinasabi ng depensa, hindi man lang daw humarap itong si Las Cañas sa NBI to at least confirm na yung laman
o yung contents ay talagang galing sa kanya, yung contents ng affidavit I mean. Pero ang sinasabi dyan ni Attorney Matibag, ginamit lang naman nila yung particular na ipinasa sa ICC bilang basihan nga daw ng pattern of violence ng Vice Presidente. At kung saan kasi nakalagay dyan sa affidavit na yan ni Las Cañas na di umano, isa sa mga arkitekto ng pagbuo nitong Oplan Tokhang ay si VP Sara Duterte noong 2012 at di umano may mga pag-uutos ang Vice Presidente noon na kidnapin yung mga pusher at user ng droga at ilibing sa quarry site. So, yan yung ilan sa mga inaral at pinagbasehan ng NBI dun sa particular affidavit nga ni Las Cañas. At ang katwiran nga nila, kaya siya hindi mapaharap kasi hindi nga rin talaga siya matuntun, Jiggy. Bilang abogado, alam din naman ni Attorney Matibag na walang weight yung sinasabi niya dahil una, hindi notaryado, pangalawa, hindi first hand. Yung iniharap niya, dapat yung katawan mismo ni Las Cañas. At number 3, Mean, nagkainitan, tila ba nagkainitan yung mga senator judges kanina? Anong pinag-ugatan nito? Sagutin ko lang yung una mong comment kayo na Jiggy, tama ka. Kasi yun din yung sinasabi ng depensa na incompetent si Attorney Matibag na mag-testify as to the truth of the contents ng affidavit. Kasi una, hindi naman siya ang nag-execute ng affidavit, si Las Cañas yun. So kung gusto nilang malaman yung truth nun, dapat si Las Cañas mismo yung nagsabi nun. Okay, puntahan ko yung tanong mo dun sa nagkainitan. Medyo napahaba kasi yung Q&A o yung tanungan nila Senator Robin Padilla at ng prosekusyon. So tumayo si Senator Raffy Tulfo pero hindi naman particularly kay Senator Robin Padilla yung kanyang init ng ulo. But basically, ang sinasabi at nirereklamo ni Senator Raffy Tulfo, unfair doon sa kanilang 2-minute rule. Kasi bakit daw, pansin niya daw kapag taga-majority block, after 2 minutes, nagre-ring na raw agad yung bell, pinapatigil na silang magtanong. Pero kapag daw miyembro ng minorya, umaabot ng 5 to 10 minutes, hinahayaan lang daw sa impeachment court na magsalita at magtanong. Pakinggan natin yung mismong manifestation na yan ni Senator Raffy Tulfo sa impeachment court. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Jiggy, syempre nagpaliwanag dyan si Presiding Officer Jesus Codero at ang sinasabi niya, sa impeachment court, wala naman silang tinitignang majority block at minority block. Dahil actually, sa impeachment court, pantay-pantay silang mga senator judge. At may mga pagkakataon naman daw na may mga miyembro ng majority block na humihingi din naman ng extension beyond 2 minutes, pinagbibigyan din naman daw ng Presiding Officer. Gayunman, Jiggy, pinagsabihan na rin ni Presiding Officer Escudero yung tagapindot ng bell na mas maging consistent nga raw at siguruhin na pag 2 minutes na, i-warn na yung senator judge na to wrap up na yung kanyang tanong. Anyway, they can go for round 2 or round 3 ng questioning kung hindi pa sasapat yung oras na ipinagkaloob sa kanila ng impeachment court. At may anong aasahan natin sa impeachment trial sa susunod na linggo? So today, Jiggy, graduate na si Attorney Matibag sa witness stand. Tapos na. Tinapos na yung kanyang cross-examination. Hindi na rin nagre-direct yung prosecution. So inaasahan natin by next week, uusad na ang impeachment court doon sa pagtalakay sa Article 1 ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte na may kinalaman sa di umano'y misuse o maling paggamit sa kanyang confidential funds. Jiggy, kung pagbabasehan natin yung pre-trial order, itong artikulong ito ang gugugol ng pinakamahabang panahon dahil inaasahang 31 days ang kakailanganin ng prosekusyon sa pag-present pa lang yan ng kanilang witnesses. Wala pa yung mga oral arguments in between. But of course, hoping ang impeachment court, it will not be the case. Dahil gaya ng nangyari sa Article 4, imbis na 11 days, kinuha lang nila ng 6 days kasi nabawasan yung witnesses. But anyhow, next Monday, July 27 ay walang impeachment trial bilang pagbibigay daan sa sona ng Pangulo.
And then Tuesday, wala ulit impeachment trial para makapaghanda na naman ng kontrasona ang Menorya. And then magbabalik ang impeachment trial by July 29, Monday, but on a different schedule, Jiggy. That's going to be 10 a.m. to 3 p.m. na po dahil para bigyang daan din ang sesyon ng alas 4 ng hapon. At yan naman ang latest sa impeachment trial, day 9. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mian Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.